Alright, so dito tayo ngayon sa Cavite City, Heroes Arch. And welcome to another episode of History by Bike. And ang magiging topic natin ngayon is Cavite City. Ito yung historic spot dito sa Cavite. And as the usual suspect, si Kyle, Ride to History. And this will be our new episode, Cavite City. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And stick around at mag-iikot tayo ngayon dito sa Cavite City. See you here in History by Bike. Alright. So malapit na tayo dun sa statue ni Julian Felipe. So tingin ko may magic charm akong dala ngayon. Kasi andito si Kyle. Yung unang dalawa kong punta dito, ayaw mag-record ng mga devices ko. Pumapalya. So ito, meron na akong kasama ngayon. Ayan. Goods na kami. Puntahan lang natin itong statue. Julian. Op. Julian. So dito siya pinanganak, Cavite City. Here in the city of Cavite was born Julian Felipe, patriot, composer, and professor of music, son of Justo Felipe and Victoria Reyes, arrested with the 13 kasama siyang inaresto, 13 martyrs, imprisoned in Fort San Felipe September 1896, composed the Philippine National Anthem 1898, imprisoned in Fort Santiago by the Americans 1899, taught piano lessons 1903-1942, died in Sampaloc, Manila October 2, 1944. Julian Felipe, sa mga patriots na product ng Cavite City. Pride of Cavite City. Pride of Cavite City. Okay, so na-track down namin dito yung shrine ni Ladislao Diwa. Isa siya sa mga founders ng Katipunan. And unfortunately, hindi lang mapapasok yung loob. Pero ito yun. So dito siya pinanganak, no? I believe dito rin siyang kanding. Oh, yan mismo yung puntod niya. Sa loob. Sa loob. Unfortunately, sarado siya. Sarado. Like the last time. Ayun, nakakandado. Pero dito siya, isa sa mga founders ng Katipunan. Merong symbology ng Katipunan mismo dun sa tomb niya. Yung triangle, then KKK. Right. And if bibisita kayo sa mga shrines, like for me, isa to sa pinakamaganda shrine na nakita ko. Maganda, no? Dedicated sa isang founder ng Katipunan. Next stop. Trece Martires. Okay, punta natin yung spot. Sa loob ng Fort Safari. Trece Martires. Pero may ikot pa tayo sa gata. Parang may nakita lang ako. Okay.
after doon, diretso na Manila Sea. Namamanta. Pagbalik sa school yun, bonus. Okay, next stop natin. Nandito na tayo sa may ito ba yun? Okay, ito na nga, 13 Martires Monument. Yun. Okay, so batis naman. So, yung iniisip ng ibang tao sa lugar na 13 Martires, hindi talaga sila doon in-execute. Dito talaga yung Execution site nila. So, ang 13 Martires pinangalan ng 13 Martires in honor para sa at halos lahat sila ay mga mason. Parang dadalawa lang yata. Hindi mason. Manila. So yung mga masons yung napunteriya. Sila yung mutiny. Diyan. Kutin lang natin yung monument. So ang inscriptions niya is in Spanish. Inaugurated siya ng September 1906. 13 Martires. Sabi nila Sir Willie, mas mataas daw to dati. Oo, naanuhan siya. Dati, yung mga sa old photos, makita mo parang mataas siya. Ginawa nila panibagong base. Oo, yung ginawa yung plaza. Ginawa yung plaza mismo. Tinambakan. Yung monument nila. Sila nag-ibig may kanya-kanyang places. Oo nga, no? Saan ba? Diba yun yung ako sa makapalis. Nasaan sila? Ito, mga pangalan nila. Maximo Inocencio, Jose Laliana, Victoriano Luciano, Antonio S. Agustin, Hugo Perez, Francisco Osorio, Luis Aguado, Eugenio Cabeza, Severino Lapidario, Alfonso de Ocampo, Agapito Conchu, Feliciano Cabuco, Maximo Gregorio. So dito sila firing, no? Firing squad. By firing squad. Dito sila. Ang Fort San Felipe ay nandun. Doon. So nandun nangyari yung pag-aaklas and nagkaroon ng round up. Yan sila yung mga nadampot. Sila yung nadampot. Sila yung in-execute. Execute the firing squad. Next up, may Gomburza sa Monte Park. Gomburza marker. Actually yung para marker ng dito mutiny. Yung Cavite Mutiny. Cavite Mutiny mismo. 1872. Siya yung result kung bakit in-execute ang Gomburza. And ito. At ito po yung mga 13 Martires. Okay, so dito na kami ni Kyle sa Monte Park. So historic yung spot na to. Maraming dating structures na nandito. So, just FYI, dati itong gateway na to, nandito merong isang gate house or should I say Porta Vaga. So etong buong to actually sakop ng Fort San Felipe. Itong buong nakikita natin ito yung Fort San Felipe. Tapos eto meron dito miniature na dito nakalagay yung gatehouse, like old Spanish gatehouse. So hindi na lang siya, nag-decide na lang silang hindi ayusin after yung war. Durog-durog na. Parang hindi na nila okay, so FYI, no, ito merong misconception. Ang Manila hindi siya nasira dahil sa aerial attack ng Amerikano. Artillery strikes ang ginawa nun. Pero dito mismo sa Cavite City nagkaroon ng aerial bombardment yung mga Amerikano. Kaya sira-sira talaga yung lugar dito. Mukha siyang mukha ng buwan kung titingnan mo yung mga lumang pictures. So kung nakita niyo yung ruins ng corridor, parang ganito rin dito. Oo, yun. So complete destruction dito sa Cavite City. So well, andyan yung Fort San Felipe. Unfortunately, hindi natin pumasok. Ilang beses na namin sinusubukan. For national security purposes, kaya hindi natin naval base kasi. So ikot lang tayo dito. Hanapin natin yung mga iba pang mga historic spots. Okay, so mukhang ginagawa nila, on foot muna kami ni Kyle. Kasi pwede naman malibot to. Saglit lang. Libot-libot ka dito. Marami kang makikitang markers, statues, well, mostly markers.
sa Monte Park. It's like any other park. Andyan si Dr. Jose Rizal. Kalat siya. Ito tayo sa Cavite Community. Beauty ni Martin. Oo, mukhang medyo tricky pumasok. Yeah. One of the loneliest markers here in the city. Wala na. Beauty ni Martin. Parang natabunan na siya ng memorya ng tao. Pero salamat doon sa mga lumalabas na mga pelikula ngayon. Yan. Gumburza na pupukaw uli yung alaala nun nung rebellion na yun. Well, naibabalik nila ang patriotism. At least bumabalik sa current memory yung kung ano yung nangyari dito sa Cavite City. Okay, pag-aaklas sa Cavite ng 1872 sa lungsod na ito noong 20 ng Enero 1872, nag-aklas ang mga 200 Pilipino sa pamumuno ni Sargento Lamadrid bilang pagtutol sa pagpapairal sa kanila ng pagbabayad ng buwis at pagtuwing sa kanilang karapatang mataliwas sa sapilitang paglilingkod. Polo e-servisyo. Mataliwas, bunga ng pag-aklas ay ang pagpaparakip, paglilitis at pagbitay sa mga paring Jose Burgos, Jacinto Simora at Mariano Gomez noong ika-17 ng Pebrero 1872 sa Bagong Bayan, ngayon Rizal Park, Manila. So, Gomburza. Gomburza. Hindi majoha. Kalimutan yan. Speaking of Sergeant Lamadrid, unfortunately, hindi nga na mapapasok ang Fort San Felipe. Fort San Felipe. Until now, nandun pa rin yung bullet holes nung execution sa kanila. Yung Fort San Felipe yung ground zero nung rebellion sa Cavite noong 1872. So, ayun, crackdown ang nangyari. Crackdown sa mga kaparian. Meron din sa civil part. So yung mga yun, yung 13 martyrs. So sila yung mga casualties ng Cavite Rebellion. Cavite Mutiny. Tigaan kami ni Kyle na bagong marker. Lumabas. Uy! Kabisera daw ng Pilipinas. Naging capital city. Ang Cavite Puerto. Bahay ni Maximo Inocencio. Saan din dito? Sa 13 Martires. Cavite Puerto rin niladlad ni Aguinaldo ang pambansang Watawat bilang pagdiriwang sa tagumpay ng hukbong revolusyonaryo laban sa mga Espanyol sa labanan sa Alapan 28 Mayo 1898. Mula sa tahanan ng mga Inocencio, dinala ang pambansang Watawat sa tahanan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite para sa proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas 12 Hunyo 1898. Dahil sa lumalaking gawaing pampamahalaan, muling lumipat sa mas maluwang na gusali sa Casa de Gobierno, dating kapitolyo ng Cavite, kung saan itinatag ni Aguinaldo ang pamahalaang revolusyonaryo 23 ng Hunyo 1898. Inilipat ang pamahalaan sa tahanan ng mga Cuenca sa Bacoor, Cavite, ika-15 Hulyo 1898. Oh, so yun yung significance. Yun yung sinasabi ko na siya yung first Philippine Republic. Sa Bacoor. Okay, so nadaanan namin yung kanina. So yun yung una namin dinaan. First stop. So may bago, 2023 lang. Oh, bago lang. Kaya ako nagburat sa likod, bago ito.
Right, so may hinahunting lang kami ni Kyle, yung Cimborio, lumang Cimborio. Hopefully, matrack daw namin. Uy! Sarap. Ito, papasok na tayo doon sa heart ng Cavite City. Anong simbahan dati yan, Brad? So marami siyang simbahan. Maraming simbahan dito. Parang technically, parang nasa order ng Intramuros. Parang walled city. Walled city rin noon yung Cavite City. So tanggulan siya. And Cimborio. At mukhang meron pang namamanata sa kanya. So originally, remaining structure na lang talaga. Meron pa ring deboto sa kanya. So ang sad part lang is hindi na maintain yung lugar. Tapos may last na nagpicture ako actually nandito sa kabilang side. Kinopia ko yung lumang picture. Kasi may picture siya na yung luma. Tapos eto, ibang resident pa. Alam ko itong part na to, yung side na to, yung old church pa eh. Pero, ayaw, yung time na. Pero yung nasadyo, siya na lang napicture ako. So yan, casualty yan ng World War II. Yung aerial bombardment ng mga Amerikano dito sa Cavite City. So ginamitan nila ng mga eroplano yan dito para bombahin yung Cavite City. And nasira yung mga simbahan. Ayan, ito na lang yung natitira. Just like any other churches sa Pilipinas, sa mga lumang churches, most of the time, ang natitira lang talaga yung mga bell tower. Bell tower. Just like yung simbahan sa Kagsawa. Kagsawa. Kagsawa, ano eh, more on natural eh. Pero sa Binondo, yung Binondo Church, ang original structure na lang doon is yung bell tower. But the rest, ano na yun, lahat parang inayos na. So, I think dito na lang natin tatapusin muna yung episode natin, no? Medyo abutan kami ng ulan eh. So, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. This is History by Bike and Kyle. Ride to History. Ride to History. And thank you very much for watching. Harap, puntaan